niyo pa ba sila? Ito yung tanong ko. Actually, pinasa 'to sa akin ni Trunks Reacts Channel, mga kapatid. Do you still remember them? Naalala niyo pa ba sila pagkatapos ng 5 taon? Sila yung mga vlogger ni Kulaong. Ni Kulaong na nanloko, ni Kulaong na nagpanggap, si Kulaong na hanggang ngayon ay nambobobo. Abay, tignan mo nga naman at meron nangyaring pagsasama na reunited ng mga tanga. Reunited, umamin sila. Wala, umamin pa rin sila sa kanilang katangahan. Imagine nyo, after 5 years, ngayon lang sila nakarealize na tanga sila. Pero bakit sila nag-aaway? Bakit sila-sila na ngayon ang nagbibirahan? Bakit sila-sila ngayon ang nagbabanatan? Para mapagtakpan ang kanilang kasinungalingan nung nakaraan. Ako, never akong bumawi. Mula nung inumpisahan ko nung laban, April 1, 2020, ganun pa rin ang aking paninindigan. Alam nyo yan. Karela! Nagkita-kita ang mga tanga. Hindi daw sila na pera. Hindi daw sila, matitino daw sila. Pero inaamin nila na natanga sila ng mukhang kabayo. O, di ba? Matagal na nating sinasabi yan. Peke yan. Pero ganun na rin ang kanilang linyahan ng mga katangahan. Yan na. Panoorin, nangyari ito sa channel ni Macmac Pablo. Si Macmac Pablo na PBBM vlogger daw. Pero matatandaan ko po, kinanginan to, minumura-mura nito si BBM dati. Dati noong lalong-lalo na nung nagsalita si BBM doon sa programa ni Deo Macalma, abay kung lait-laitin nila si BBM, ginawa nilang tanga, di ba? Kung lahat na ng masasama, sinabi na nitong si Macmac Pablo. Pero ngayon, BBM vlogger na ang damuho. Wow. Di ba? Okay. Ito yon para hindi ko nagawan ng munting reels. O, ito. Tayo na ito, nakita ko na. Kuya Henry. I-fast forward natin. Punta tayo sa, ito, 5 minutes. 5 minutes. Yan. Dito lang kami para liwanagin kung ano yung mga pinagsasabi nito ni Susan. Nagkataon na pasarap yung kwentuhan eh. Lang ako kay Susan tsaka kay Ma'am. Ito, antayin natin Ayun. yan si Ali. So, yun yung napag-usapan dyan. Ito na. Tanggalin na natin siya. Ayun. Ay, naku, teka, dito yung isa nabanggit, si Ate Lisa. Hi, Lisa. Nagbabalik yung nagbabalik social media yung babae dito sa Paris na mukhang puke. Yung bunganga kasing hawig ng puking panis. Na sobrang balahura ng kanyang bunganga, nilunok at kinain ng kasinungalingan, ngayon itinatanggi na ng hinayupak na babaeng ito. Di ba? Bueno, pakinggan ninyo ang kanilang mga pagmamalinis sa social media. All. Ayan. Sir Ninyo, kamusta? Gagawag ka mo ako tinatawag na sir. Ma'am. Nakaaway mo yan hanggang ngayon. Kung ano yung sinabi ko, pag nagkita kami niyan, gagawa ko ng kwento dito sa France. Sasabi ko, kahit makulong ako, kakatayin ko yung hayop na yan. Pera biro. Totoo lang, pag nagkita kami, sabi ko sa'yo, andito pa ba yan? Ewan ko.
Basta ganun pa rin. Ayun, napakyat lang ako kasi yung sinasabi ni Yamang Oo. patay gutom na yan. Away-away na sila kasi tinawag sila ni Yama na patay gutom. Oo nga naman, Yama, putangina mo, bakit mo tinatawag na patay gutom sila? Eh, patay titi itong hayop na babaeng to. Ano ka? Oh. Di ba? Sabik na sabik sa titi ng itik. Ingay talaga naman sa kanila dumidiretso. Wala naman tayo nahawakan na pera. Uy, putang inang yan. Di daw sila namera. Ano ba yan? Tanggi-tanggihan na sila. Hindi daw sila namera. Mas malala nga yung ginawa ng mga to kung tutusin eh. Dahil sa kanila, maraming mga Pilipinong mga tanga ang naperahan dahil sa pagbida-bida nila kay Kulaong. 5 taon na ang nakaraan. Tapos ngayon, sasabihin nila malinis sila. Wow! Diba? Sila yung nagpasikat. Dahil sa kanilang katangahan, kaya mas pinaniwalaan itong si Norman Mangusin sa social media. Tapos ngayon, bigla sila maglilinis-linisan. Kunwari, mag-aawayan? No way! Anong pinagsasabi niyang baboy na yan? Oh, ang inatinawag na baboy ni Lisa, itong si Yama. Pero kung tutuusin, ikaw, Sister Joanne Lodit, ha? Pareho lang silang itsura. 'Di ba? Mukhang white pig ang mga hinayupak, 'di ba? Oh. Ito, naglalaitan, pero pare-pareho lang din naman lang sila ng itsura. Ha? Diyos ko. Yan yung kanyang paghuhugas kamay. Actually, siya yung naghugas kamay dun eh. Putang ina, pare-pareho naman sila naghugas ng kamay. Di ba? Pare-pareho naman sila nagtatali-talinuhan ngayon. Pero nung 5 years ago, putang ina, walang ibang kontrabida kung hindi si Bagtit, kaaway ng lahat si Bagtit. Kung titingnan ninyo, never akong nakipagbati kahit kanino. Kahit na nung nag-aaway-away sila, hindi ako kumampi nakipagkaibigan para lang madagdagan ng aking subscribers. No way, hindi ko gawain yun. Ang kaaway para sa akin, lalong-lalo na yung mga bobo, mananatili kong kaaway. Sabi dito, doon naman sa channel ni Cap, binabanatan naman sila ni Yama at Victor. Cap o kayo? O Victoriang Pilay. Aray ko, hayaan mo sila mag-away-away. Sa tagal nating magkakasama dyan sa pagbablog dyan sa putang inang Kulaong na yan. Ay, putang ina mo. Minumura na niya si Kulaong. Pinuputang ina niya. Samantalang kapag may live stream sila, boss, pakantot ako, boss. Boss, crush kita, boss. Boss, padila ng pekpek ko, boss. Ganun ang tirada ni Lisa. Tapos ngayon, pinuputang ina niya na. Ay, yare. Diba? 5 years ago, pag nagla-livestream sila, bidang-bide. Kala mo, haba ng long hair ng hinayupak na baboy na Lisa Paris na to eh. Tapos ngayon, akala mo kung magmura-murahin niya si Kulaong, matapos niyang pakinabangan si Kulaong. Diba? Matapos niyang gawing parang sumikat siya dito sa Paris, sa panggagago sa mga kapwa Pilipino dito sa Paris. Tapos ngayon, mumura-murahin na lang niya. Oh shit! Anong feeling ngayon ng FLM supporters in Paris? Ginang to. Na meron akong kinuhaan ng pera. Wala kang kinuhanan ng pera, pukin mo, pero hanggang ngayon hindi ka babayad sa mga inutangan mo. Pina-Facebook ka nga eh. Diba? Mula nung magka-jowa ng itik, Pakistani, pukin ng inang yan, dahil sa pangangantot ng Pakistani, nakalimutan magbayad. Diyos ko, Yan Lord. nga, wala eh. Oh, ano? Oh, di ba? Ako pa nagastusan ng putang ina. Ay, Ako, ito ha. Nagastusan ka, itanga ka. Diba? Inaamin niya, gumastos ka sa katangahan mo. Tanga ka na, gumastos ka pa. Abay, ang tindi. Sobrang katindihan yan. Ipinaglaban mo ang kasinungalingan na alam mo ang katangahan. Mas matindi doon na walang ka pa ng perahan.
Bobo. Aray ko. Kaya yung mga naniwala kay Lisa Pares, pukinang inang yan, nagago kayo ng baboy. O ngayon, naniwala kayo sa kababuyan ni Lisa Pares, ano kayo ngayon? Oh, wait siya ba yun? Oo. Ako, ito magpapakatotoo ako. Kayo maaari hindi na tumanggap. Pero ako, ang tumanggap ng pera lahat kay FLM. Pag wala siyang bigay ng pera, hindi ako ikuko sa iba-vlog. Sabi dito, every month, the post sa group page. Kaya nga, pero sikat daw na vlogger. Yan si Lisa Pares dito sa Paris. Di ba? Kapatid, sikat na vlogger. Makatotoo. Hindi sinungaling ang puki ng ina. Yung ngayon, lumalabas sa kanyang sarili na nagago siya at nagpakagago siya kay FLM. Sabi dito, pre, inakyat ko si Yama sa channel ni Kayo nung isang araw. Di ako nakatiis sa kasinungalingan. Mega love siya po. Sana, pare. Sasabihin ko sa inyo, huwag ka nang lumapit doon. Nahahampasin ka lang ng dede, no? Gusto mo mapumpyang yung pagmumukha mo, mahilo ka, uminom ka na lang ng beer, pare. Mas maganda pa, tama. Oo. Di ba? Itong si Lisa Pares, nakahugas kamay ang Kaya babae. ka muna bawat vlog ko. Actually, kulang pa yun. Paray. Kaya nga yung scammer na isahan ng kalbong baklang durubo, sinasabi niya. Pakiulit nga yung sinabi ni Yama na kaya daw tayo bumaba. Gago pala siya. Kaya tayo bumaba dahil pinaglolo ko na tayo. Ay, tanginang yun. Kaya tayo bumaba dahil pinaglolo ko. Tanga, matagal ka nang niloloko. Matagal na namin sinasabi. Alam niyo ba kung bakit Alam niyo ba kung bakit lumabas sa social media itong si Lisa Pares? Gusto maghiganti sa akin. Unang-una, binulgar ko yung Federalism Summit nila. Sila nina Sasrogando Sasot, sila Dixie Jimenez. Binulgar ko yon. Nagkatotoo na naman yung sinabi ko na nagkaperahan yung mga DDS. Di ba? Diyan sa Spain. Tapos, nagalit lang po kinanginan tong babaeng to na mukhang pekpek. Sumama dahil binabanatan ko na noon si Norman Mangusin. Nag-Norman Mangusin para makapaghiganti sa akin. Hindi pa rin nakapaghiganti. Kasi ang lamang ko sa kanya, ako lumalaban na may bala. Siya lumalaban gamit lang ang kanyang bunganga na walang utak. Ayan, maamin na siya. Sabihin mo, kumalas na kayo kay Norman Mangusin dahil hindi na kayo kumikita at napapahiya na kayo sa mga tao. Ganon. Yun lang yun. Dami-daming rason. Unang ginawa to. Kasi wala nang perang binibigay sa akin si FLM. Yan ang totoo. Hindi na ninyo kayang pagkakitaan pa. Kasi sirang-sira na yung pangalan ni Norman Manon. O asan na yung, boss! Crush kita, boss! Ikaw lang ang totoo, boss! Ganun si Lisa Pares, Para kapag kausap niya si Norman Mangusin, parang pinipinggir yung mani niya. Diba? Ganyan siya kayabang na hinay. May patrip-trip pa sila. Kung saan sila nagkakapera. Nagbebenta sila ng mga memorabilia. Hindi pa naman patay si Kulaong. Nagbebenta sila ng mugs. Kung ano-ano. May pa-t-shirt pa sila. Yun pala, kamalaunan, mumurahin lang dahil wala nang napepera. Correct. Yeah. Ang si Yama, magsasalita siya ng ganyan. Ako na si Kuya Spencer, Unang-una sa lahat, siya ang unang-unang nangurakot dyan, Ay. Binanggit niya, naunahang nangurakot. Ibig sabihin, may pangalawa, may pumangatlo, may pang-apat. Pang-ilan sila? Spesa, wala mo ng politika dito, ha? Wala mo ng politika. Natin ng politika Guys, dito. Spencer. Yan ang hindi ko kayang gawin. Yung makipagplastikan sa live. No way. Hindi ko kaya yan. Walang politika rito. Walang mo ng politika, ha? Magkakaisa tayo dito. Hindi kita aakayin. Hindi kita Oo pupurahin. naman.
Puro Walang mga plastic ang politika. mga hinayumak, eh, no? Sige, Lisa. Oh. Ah, Diba? Tuloy mo lang daw. Tangina, Tuloy mo lang daw. ako sasabihan nila kasama ako sa 14 vloggers kaya ako bumaba dahil sa pera. Putang ina nila. Wala ka nang pupuntahan kasi. Kinangina mo, wag ka nang magpalinis dyan. Saplak ka sa akin, ganun lang yun. O tapos pa, dinamay pa ng pamilya ko, tinawagan pa yung, yun ang that is the biggest mistake of Elvisa. Kaya kong pagbigyan. Kaya ko siyang kalimunan. Pero once na pinasok mo ang pamilya ko, putang ina mo habang buhay kong dadalhin. Dugo ang kapalit niyan. Sabi ko, kahit walang katumbas yan, tinangka mong babuyin ang pamilya ko, kakatayin kita. Pag nagkita kami yan, gagawa ako ng kwento dito sa Paris, sabi ko sa inyo. Gagawa ako ng kwento sa France. Wala nang problema sa akin. Pag-aaral ko na yung mga anak ko. Ha? Putang na, pero yung ginawa niya sa pamilya ko, ginawa niya sa pangalan ko, dugo lang niya ang kapalit. Sasabihin ko sa inyo. Yun lang yun. Hindi biro yung ginawa niya. Putang ina no. Senaryo boss niya hindi makabili. Sasabihin nila, nangungurakot pa ako sa pera. Oo Putang naman. inang gagang kahit na pokpok na yan. Hoy, pokpok! Pokpok, tinawag niyang pokpok. Sino kaya yung pinagpapasapasahan ng mga Pakistani itik dito sa Paris? Alright, hindi ko pinagtatanggol si Yama. Pareho lang sila sabik sa titi. Lang yun. Diba? Kilalang-kilala. Punto rito yan sa... Kilalang reputasyon yan. Na parausan ng mga etex. Ang tagal nating magkakasama sa YouTube. Sino Hindi, kasi... Ulat o talo Hindi, na. kasi kaya naman... pinaringgan nyo? Tayo Actually, yung kaya... nakuha ng pera dyan. Kaya Kaya nga tayo nagkaroon... bumaba. Oo, kasi... May ano sila, no? May grupo sila dati nila Spencer, sila Jojo de Guzman. Ano yun? Yung threesome? Ano yan? Yung... Utak, nakalimutan ko. Trunks! Ano na yung grupo ninyo? Kasama pang-apat si Trunks dun. Hindi lang dinideclare si Trunks eh. Diba? Meron silang pangalan yung threesome. Ano na yun? Diba? Meron din magta-type niyan. Sige. Ipaalala nyo sa akin yung grupo nila Jojo na nagpatato pa ng mukha ni Kulaong kung di ba naman tanga. Diba? Kumusta na kayo yung tattoo nun? Sabi dito ni Pareng Henry, nung kasali pa sila sa panluloko pre at pamemera, 14 loyal vloggers. Tapos nung sila na niloko ni Kulaong, sabay antay na sila. Kaya nga, di ba? Kung walang pinakamasama kung hindi tayo nun, di ba? Pero ngayon, nakala mo, after 3 years pa nila, na-realize na budol si Mangusin. Sabi dito ni, bakit Papa Trunks na pangalan mo? Anong meron? Bakit nag-iba? Hindi ka naman Papa. Oo, kasi kami tatlo, totoo niyan, kami bababa na talagang tatlo. Kami yung unang... Bababa na kasi nakulong na yung pinagkakakitaan nila. Wala nang mapapala, hindi puro kahihiyan. 'Di ba? Pagkatapos noon si Spencer na mawala kay Kulaong, putang ina, nag-DDS ang gago. O hindi nila alam, ginagamit ng mga DDS para magkapera ang tarantado. Oh. 'Di ba totoo? Baba dyan eh. Kasi ang sinasabi namin, nang nagrereklamo na ito si Jojo, sabi na pinangungulit. Sabi dito ni pangit naman kasi pagpapabagtit. Ang tarantado ka, gusto mo pa akong idami sa kalukuhan mo? Tayo na pag nagkita kami ni Regius, pasasampal kita sa dede niya. Wala palang dede si kumare ko rin. Wala palang dede yun. Kasi yung likod nun at saka harap nun magkapantay yun. Pero magkikita kami sa Sabado hanggang Linggo. 'Di ba? Alas 4 yung dating nila dito, susunduin daw ako. Tapos pupunta kami mag-grocery, tapos dinner kami sa bahay kasi wala akong budget.
Oo, wala hindi. Mas gusto ko kasi nandiyan pa yung chicharong bulaklak, mag-iinuman kami ni Mike, and then hindi pala puwede, papaiwan ko yung sasakyan nun, normal, ipapa-park ko. 'Wag gano'n sabi dito, ni ano, "O eto tuloy." Kolekta na naman ako ng pera. Pinagbubukas nga ako ng bank account dito. Ako, pinagbubukas niya ako ng bank account. Ang salita pa ng Oo, taong na yan, tapos, magbukas ka ng bank account para lahat ng taga-Europe sa Tignan mo, iba. tignan mo, ilang taon na nakakaraan? Ilang taon na nakakaraan? 5 na. Bakit ngayon niyo lang sinasabi? Kasi itinago ninyo sa mga supporters ninyo para patuloy niyo silang maloko, gano'n lang. O di naman kaya, itinago niyo 'yan sa inyo sa mga supporters ni Kulaong para patuloy silang lokohin ni Kulaong. Sila ang naging dahilan para marami nating kababayan ang patuloy na magpatuloy sa kanilang mga kamangmangan dahil sa kagagawan ng mga vlogger na 'to. Sa totoo lang, ito yung mga kung salot si Kulaong, ito yung mga salot. Sa iyo babagsak ka ba? Sabi ko, bakit ako? oh, Ako. tapos, sabi nito, nag-usap kami tatlo, tumulong na nangolekta na tayo doon sa Cagayan, hindi naman niya ipinamigay lahat. Naging bahagi kayo, nangolekta kayo. Pati rin dito, nangolekta din gamit yang salita ni Lisa Paris na tutulong-tulong. Dito lalabas, sabi ko sa inyo, yung mga charity vloggers na yan, sa totoo lang sa totoo lang. Pero hindi naman lahat. Pero pag nakakuha ng 1,000, alam nyo kung magkano itutulong? 200. Real talk. Kasi yung 800 para sa ka-vloggers na yun. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, may rason kung bakit hanggang ngayon, itong listahan ko 2020, kailan to? Kailan to? Nagsimula ito ng 2023. Hanggang ngayon 2026 na, intact pa rin tong listahan ko. Sasabihin ko sa inyo pag may nagtanong, pwede kong isampal to. Diyan nyo makikita na every month may abonado ako. At every month, kung minsan, merong natitira aside dun sa inaabono ko. Hindi lahat ng pera ng mga sponsors nalalagay. Talagang inuobliga ko yung sarili ko. There is a certain portion from my revenue na talagang itinutulong ko. Totoo yan. Ganyan ako kasinop sa pera. Ganyan ako kadetalyado pagdating sa record. Itong mga siraulo itong mga to, eh. 'Di ba? Walang konsensya itong mga vlogger na 'to. Bakit kamo? Sa kabubuhan nila, may mga inosenteng tao na naperahan, naloko, at kamalaunan nasa alaula pa ang pagkatao dahil sa kagagawan ng mga vlogger na 'to. Pinangongolekta, hindi na po pwede yan. Sabi kami tatlo nag-uusap. Sabi ko, baba na tayong tatlo. Kung ayaw nung iba, basta tayo bababa. Kaya sabi ko, nakahanda ba ka? Oo, kayo pa Sabi ni Kulaong noon, kausap niya si Lisa. Mula sa bahay mo. Excuse me po. May nakaalala sa akin. Baboy na makitepek-tek. Sabi nun, mula sa bahay mo, hihilain ko yung ulo mo. Papunta ng airport at habang hinihila ko yung ulo mo, bubugbugin kita. Sabi no, June 19 or June 16, darating kami sa Paris. Puki ng ina, paano pa nakarating ng Paris? May 19 pa lang, huli na. Diba? Actually, sila ang dahilan kaya namayagpag si Kulaong. Kung wala sila, baka di sumikat yung Kulaong na yon. Real talk! Totoo yan, Ma'am Liberty Arcega. O eto, nagkumpul-kumpulan, di may dahilan tayong sila ay pag-usapan. busang inyong subscriber. Si Don Kit masama loob sa atin
Dahil bumaba Oo. tayo, hindi niya alam. Eh, hanggang sa, ewan ko kung bakit nagkatawag Sino? kami lahat. Tapos, Oo. basta tayo Diba? bababa. Bakit ako? Sino? Tapos, sabi nito, nag-usap kami tatlo. Tumulong na nangolekta na tayo doon sa Cagayan eh. Hindi naman niya ipinamigay lahat. Tapos Oo. ngayon, meron na naman siya dito ngayong pinangongolekta. Hindi na po pwede yan. Sabi kami tatlo nag-uusap. Sabi ko, baba na tayong tatlo. Kung ayaw nung iba, basta tayo Diba? bababa. Kaya sabi ko, Basta tayo nakahanda ba bababa. Oo, kayo ba Oo. nakahandang maubos ang inyong Kasi- subscriber? Si Don Okay. Kit, si Don Kit masama loob sa atin ah. Dongkeng? Dongkeng? Tama ba dinig ko? Hindi naman siguro. Dahil bumaba tayo, hindi niya alam. Hanggang sa, ewan ko kung bakit nagkatawagan na yung palang iba. Si Gusto na rin, Pablo ang huling-huling kausap nating lahat na yung talagang iba, ayaw na natin. yung iba pala, gusto na rin bumaba. Mga Oo. Gusto na rin bumaba, wala nang nag-uumpisa. Kaya nung kami tatlo bababa na, sinabi namin doon sa iba, hanggang sa nagkatawagan na gusto na rin pala nilang bumaba. Pero nung namamayag pag sila sa kayabangan, parang Diyos, Santo, sinasamba nila si Kulaong. Pero hindi mo mawari na bibigla itong mga kapita-pitagang mga vlogger na kung magsalita, akala mo kay lilinis, napaka-prinsipyo, may paninindigan. Di ba sabi nila, may prinsipyo sila, may paninindigan sila. Pukin ang ina, bakit ngayon? Nabawi na. Ah. Umaamin ka na nagkamali ka? Unang-una sabi ko nga sa inyo, kapag vlogger ka, bawal kang magkamali. Bakit? Pag nagkamali ka, pukin ang ina mo, nakakahiya ka sa mga subscribers mo. Nagtataka ako kung bakit mayroon pang mukha silang ipinapakita sa tao eh. Ako, pag nangyari yan sa akin, pukin ang ina, sigurado ko. Ha? Baka buto na lang ako ngayon sa sementeryo. Pero ito, lintik, iba ang level ng kakapalan ng mukha. Pala nilang bumaba, wala lang talagang Pero, mag-umpisa. Kasi natatakot sila na baka kung bababa sila, kami, yung iba hindi, bakbakan sila, parang ganon. So, kaya nga ako nabubuisit dito kay Yama. No, nung marinig ko, actually nagpunta rito sa Hong Kong, hindi ko. Si Spencer naman yakol, nabibisit na kay Yama. Balita ko, pinagjajakulan daw ni Spencer yung dede ni Yama. Diba? Pinuntahan eh. Si Jojo, nakausap yan, nayaya ko, ayoko, sabi ko. Oh, Ba't ako pupunta sa kanya? Alam ko naman budol-budol siya. Oo. alam na niyang budol-budol siya. Pero, halos hawakan silang lahat sa leeg noon ni Yama. Pero pumapayag sila. Tapos ngayon, dahil wala nang nahihinita, budol na. Aray ko! Bobo! Umaamin! Diba? Pagplastikan ako sa kanya. wait, Di ba? Hindi ko kaya tingnan yung mukha niya habang niluluko nila yung mga Sabi niya, hindi niya matignan ang pagmumukha ni Yama. Totoo naman, puta naman, hindi mo na tinitignan si Yama sa kanyang mukha. Tadedi ka nakatingin, tanga. Hindi daw niya matignan sa mukha si Yama dahil nakukonsensya si Spencer Lacalle sa mga OFW na naloko. Putang ina nyo, kayo to middleman ni Yama sa mga OFW eh. Ibig sabihin, dapat mahiya ka sa pagmumukha mo, Spencer. Diba? Oh. Diba? niluluko nila yung mga OFW. Hoy, gago. Ang sabihin mo, niloko natin. Dapat, isama mo sarili mo. Ngayon, hugas kamay. Ang sasabihin niya ngayon kay Kayo, hindi siya nagkapera eh. Sino ba yung Kayo? Hoy. Trunk, sino yung Kayo?
Putang ina, parang naririnig ko, di ko lang maalala ang gago. Sino ba yun? Hindi ka naman. Sino ba bumuhay sa inyo nung panahon na kayo ay nandiyan kay Kulaong? Hindi ba dyan sila nabuhay? Ala naman sila tanpa. Ala naman sila. Hoy, idamay mo sarili mo, nabuhay ka rin dun, tanga, Spencer. Sino yung kayo? Ba ako? Tayo, mga OFW tayo. Di ba? Ikaw, Makmak, nasa Malaysia ka. Kami, nandito sa Hong Kong, si Lisa, nasa Paris. Bakit kami pa ngayon yung sasabihin niyang diyan kay Kayo na Hindi naman ganun kalakihan ang kita sa Malay. Sa totoo lang. Pero kita pa rin. sa pera? Kung di ba naman gagawin? Hindi ko pa alam si Makmak Pablo, pati yung panghika nilang mag-ama, inasa din sa OFW. Diba? Diba? Yung panghika nilang mag-ama, inaasa din sa mga OFW. Iyama eh. Sino ba kasi may gutom sa atin? Diyos ko. Lahat tayo nasa abroad. Nagkukod-kod. Oh, Di ba? nasa abroad Kuya ka. Nino. Nasa abroad ka nga. Eh bakit, Lisa? Yung pagkakautang mo, hindi mo kayang bayaran. Hindi pinupus ka pa sa Facebook. Walang hiya ka. Yes! Oh. Kaya nga naman, Ako nasa Paris. Ako pa mag-aano ng pera. Pag-iinteresan ko pa yung pera ng pang-i-scam nila. Wow, magsalita malinis, kung magsalita anghel ate. Lord. Basta Mahiya siya sa balat niya. Sabi dito, yan yung nakalaban ni Kainaro noon na mention. Putang ina, yan yung nakadebate ni ni Banat Bakla. Yun yung nakadebata ni Banat Bakla na pinagpipilitan ng kabubuhan ni Banat Bakla pero talo siya doon. Nagmukha siyang tanga doon. Bakit matakot ng banggitin? Tutuna, yan yung nagbanggit sa akin na idamay ako. Putang ina, yan yung mukhang ipis na may bigote na may balbas pa. Sinamong ko yan. Kinangina, pinuntahan ko sa kanyang live stream. Di naman pumalag. Sabi mo, pumunta ka ulit doon. Sabi mo, kahit isama niya si Magalong, wala akong pake. Bakit sila nag-aaway? Pare-pareho silang pangit. Bakit sila nag-aaway? Pare-pareho silang tanga. Na-persuade din, naligawan din ni Yama. Sabi ko sa inyo, kahit na pumupunta dito si Yama, kahit nagpapalipad, kahit na nagpapamember sa aking channel, asan ang pake ko? Wala akong pake dun. Wala. Sabi ko sa inyo, pag may nakabalik sa akin, na nang balahura sa akin, hindi na ako tao. Pag may napunta dito, at kinaibigan ko na sinalaula ang pagkatao ko, utang ina, mas nanaisin ko na magpahinga ng tuluyan. Sa totoo lang, yan ang kaibahan ko sa iba. Sa iba mga vlogger, sanay sa plastikan ako, hindi. No way. problema kasi kay Yama, hindi pa siya manahimik. Siya yung nakinabang ng gusto nila dong batalan. Sila yung nakinabang sa mga OFW. Ngayon, sasabihin niya, yung 14 vloggers ang nakinabang. Linis na sila, eh, na? Gago ba siya? naalala mo nun, Ano sabi? Gago ba siya? Sinasabi si Yama. Hindi, mas gago yung 14 vloggers. Bakit ka mo? Nagago sila ni Yama eh. Di ba? Kung nagago ka ng gago, anong tawag mo sa sarili mo? Di ba? Okay. Itiin mo si Isis Sigaw. Oh. Nagtatanong kung live ito, sinend ko sa kanya yung link ng live. Para mag-join. sige. Isa rin yan na hindi pinayaran, hindi pa rin bayad yan. Pinagawang kanta ng putang inang kabayong yan. Kaya Naalala nyo ba yun dati, nung kinausap tayo ni Kulaong? Alam ko si Tol Jojo, tinawagan din yun madaling araw. Sabi, kulong tayo sa Bataan, 1 milyong sakong bigas. Tapos wala namang pinamit.
isang bilyong sakong bigas. Puki ng ina, sako na nga lang hindi pa naibigay. Alam mo, nung nakausap ko yan ng ano, sa video call yan si Kulaong, kasama ko yung mga BBM dito na meron silang parang Mga BBM ng mga tanga. nung time na yon. Aba, ang sinisigaw ba naman yan doon sa video call eh, ako ang totoo dahil ako ang nakakausap nila. Ginaganon niya ako. Putang ina. Putang ina mo, paniwala ka no, puki ng ina mo eh. Idinamay mo pa nga yung mga BBM supporter sa katakahan mo, di ba, Lisa? Ganon. Kayo ni Marinelang Estapadora. Kayo ni Nabalsaking Kupal. Ganon. Oh, ako pa ba? Ano naman ngayon ko kinakausap siya eh. Siya ang kumakausap sa mga tao para makapambudol siya. Wow. Sira pa na ulo. Sabi kong ganon. Mula noon, tinabangan na ako dahil sabi ko, ha? Sinisiraan niyang Mula nun, tinabangan. Puki ng ina mo, nakakulong na si Kulao. Pinagtatanggol mo pa, tanga. Diba? Sabi nila, aba, baka kasama ni Lisa Paris dyan si Bagtit, BBM supporter. Ay, hindi. Yan yung mga yan yung mga kagrupo ko. Pero nung naging estapadora yung si Marinela, kasi binigyan ko siya ng bahay, ako ang nagrekomenda ng bahay. Putang ina, sinalaula, ginawang iyutan yung bahay. Oo, tapos nasira-sira, hindi man lang at yan yung nanakbo. Nasa akin pa rin yung resibo. Nasa akin pa rin yung kaso niyan. Na kung saan pinagbabayad na siya ng korte rito. Putang ina, kanya pang tinakbuhan. Ganyang kaswapang niyang grupo ni Lisa na yan. Totoo lang. Hanggang ngayon, hinahabol-habol pa rin ng bangko yun. Hindi makapag-open ng bangko yun dito sa Paris. Yung Marinela Dorade na yun. sabihin niya siya nakakausap ng mga tao, siya ganito, siya ganito. Ang punot dulo kung bakit ako bumabasa pa sa pagsuporta dyan sa hayop na kabayo na yan. Hoy, Sabi niya sa putang ina, kabayo na ang tawag mo. Samantalang noong panahon na yun, gusto mo magpatira. Diba? Tapos ngayon, wala ka na nahihinata, kabayo na tawag mo. Ano ka, Santa? mag-open daw ako ng bank account para daw sa buong Europe, lahat ng magdo-donate sa akin daw ibabagsak. Sabi ko ba, sa isip-isip ko, ano ko tanga? Ako tatanggap ta sinakabwelto? Ay gago pala, sabi ko. Diba? Kagaguhan. O, kaya gago na ang tawag niya. Samantalang nung ibinubulgar ko ang pagkatao ni Kulao, tangina, parang Diyos. Parang anghel ang putang inang tong babaeng to. Mami, ibig sabihin, lahat ng mga sinasabi niya noon, kasinungalingan. Nang open, magbubukas ako ng bank account. Sa akin ipapadala ng mga OFW. Tapos pag nagreklamo mga OFW, absuelto siya sa akin nagpadala eh. Ano kala niya sa akin? Tanga? Ngayon, sa tingin niya, absuelto kayo? Absuelto yung mga 14 vloggers na yan? Hindi. Sila ang dahilan kung bakit nakapangloko ng labis-labis itong si Kulao. Ayan umaamin yung mga tarantado At least napakinggan ninyo. Coming from their own mouth. Actually, gusto ko i-acknowledge. Ang nagbigay po ng video sa akin yan, si Truck.